Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome mga kapatid sa ating pag-aaral ng hadith. At dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay nasa pinakamabuting kalagayan. At dalangin ko rin sa Allah na naway solusyonan niya ang lahat ng inyong mga dinadala na mga problema at suliranin. Dalangin ko rin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway pangalagaan niya tayo palagi at gabayan sa matuwid na landas at dagdagan pa niya ang ating kaalaman sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid, bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa hadith, tayo ngayon ay nasa pangalawang hadith mula sa aklat ng Umdatul Ahkam na isinulat ni Sheikh Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ang hadith na ito ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Iniulat ni Bukhari at Muslim. Ayon kay Abu Hurairah, kalugdanawa siya ng Allah na kanyang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum. Hindi tatanggapin ng Allah ang sala ng isa sa inyo. Hindi tatanggapin ng Allah ang sala ng kahit isa sa inyo idha ahdatha, kapag siya ay nagkaroon ng hadath, hatta yatawadda, hanggang sa siya ay magwudu. Iniulat ni Bukhari at Muslim. La yaqbalullah, hindi tatanggapin ng Allah ang sala. Ibig sabihin dito ay hindi tama ang sala. Hindi tama ang sala. Kasi mga kapatid, dapat nating malaman na ang tama at ang pagtanggap ay magkaiba. Kapag sinabi natin na ang sala niya ay tama o ang sala niya ay tama, hindi ibig sabihin na ito ay tatanggapin ng Allah. Bakit? Dahil ang pagtanggap ng Allah ay sa kanya yon. Ang sa atin ay dapat nating gawing tama. So kapag ang isang nag-aayuno ay nakagawa siya ng halimbawa nakipag-away siya or tumitingin siya sa haram, na kahit hindi nasira ang kanyang pag-aayuno, tama pa rin ang kanyang pag-aayuno, kaso lang baka ito ay hindi tanggapin ng Allah. So para saan pa na tama yung pag-aayuno na hindi naman tatanggapin ng Allah? Ito ay para sa ibraan lizimma. Ibig sabihin, nagawa mo yung obligado sa'yo. So para na lang magawa yung obligado sa'yo. Halimbawa din ito ang tao na nakainom ng alak. Ang isang Muslim na nakainom ng alak, nabanggit sa hadith na hindi tatanggapin ang kanyang sala sa loob ng 40 days. Pero kailangan pa rin niyang magsala. Dahil kung hindi siya magsasala, maging kafir siya. So mas masahol dun. Mas masahol pa yun kaysa hindi tanggapin ang kanyang sala. So obligado pa rin na siya ay magsala. Dahil kung sabihin niya na after 40 days na siyang magsala, ay doon pa lang magsisimula yung 40 days na hindi tatanggapin ang kanyang sala. Pero kailangan niya pa rin magsala ng tamang pagsasala. So naging tama ang kanyang pagsasala ng 40 days, pero ito ay hindi tinanggap ng Allah dahil sa kanyang kasalanan. So ibig sabihin, magkaiba ang pagiging tama at magkaiba ang pagtanggap. Nakuha natin mga kapatid. Iba yung tama at iba yung pagtanggap. Ha? Taib. Dito sa hadith na ito, ang binanggit ng Propeta Muhammad SAW ay hindi tatanggapin ng Allah. Pero ang tinutukoy dito mga kapatid ay hindi tama. Hindi magiging tama ang sala ng kahit isa sa inyo kapag siya ay naghadath hanggang sa siya ay magwudu. So, binanggit lang o ginamit lang ng Propeta Muhammad SAW na hindi tatanggapin dahil kapag hindi tama ang sala, automatic na ito ay hindi tatanggapin. Pero hindi lahat ng tama ay tinatanggap. Yun yung ating napaliwanag kanina mga kapatid. Depende yun.
Tulad ng isang tao, halimbawa, na pumunta siya sa isang manghuhula at nagtanong siya. Kahit na hindi siya naniwala sa manghuhula, pero pumunta siya doon upang magtanong, ay hindi tatanggapin ang kanyang sala ng 40 days. Tulad ng nabanggit sa hadith ng Nabi SAW, man ata'arrafan fasalaw an shay, lam tuqbal lahu salatu 40 layla aw 40 yawman. Sino man ang pumunta sa isang manghuhula at nagtanong siya, kahit hindi siya naniwala sa sagot ng manghuhula, ay hindi tatanggapin ang kanyang sala sa loob ng 40 days. So, ibig sabihin, kailangan niya pa rin magsala ng tamang pagsasala, subalit ito ay walang gantimpala dahil ito ay hindi tinanggap ng Allah. So, para saan pa ang pagsasala kung ito hindi naman tatanggapin? So, tulad natin nabanggit kanina, ibraan lidhimma o tabriatan lidhimma. Ibig sabihin, ang pagsagawa lamang ng obligasyon. Dahil mas malaki yung kasalanan kapag hindi mo ginawa. Dito sa hadith na ito, mga kapatid, nabanggit dito ang tungkol sa hadath. Ano itong hadath? Ang hadath, ito yung sitwasyon ng tao kapag may lumabas na kahit anong bagay mula sa kanyang dalawang pribadong parte ng katawan, sa harapan at sa likuran. Kahit anong lumabas na likido mula sa kanyang pribadong parte ng katawan, maging babae man o lalaki. Kahit anong lumabas na likido mula sa kanyang harapan na pribadong parte ng katawan at sa likuran, siya ay nagkaroon na ng hadath. Nagkaroon siya ng hadath na obligado na siya ay magwudu bago niya gawin ang lahat ng ibada na kondisyon ang tahara. At kabilang na dito ang salah. At ito ang ating paksa ngayon. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad SAW na hindi tatanggapin ng Allah ang sino mang nasa sitwasyon ng hadath. Hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang salah kapag siya ay nagsala na nasa sitwasyon ng hadath na hanggang sa siya ay magwudu. So ulitin ko, mga kapatid, yung hadath, ito yung sitwasyon o katayuan ng isang tao na hindi siya pwedeng gumawa ng ibada na obligado ang tahara dahil may lumabas na kahit anong bagay mula sa kanyang pribadong parte ng katawan, sa harapan man o sa likuran. Nakuha natin, mga kapatid. At iba pang mga nakasira sa wudu tulad ng paghawak ng pribadong parte ng katawan, at tulad ng paghawak ng kanyang pribadong parte ng katawan sa likod. Ganon din ang paghawak niya ng babae kung siya ay lalaki na mayroong pagnanasa. Ganon din ang pagkatulog ng mahimbing na pagkatulog. So yung mga nakasira ng wudu na yun, isa man doon nangyari sa kanya, siya ay nasa sitwasyon ng hadath at hindi tatanggapin ang kanyang sala kung siya ay hindi magwudu. So, kailangan mo nang magwudu. Ang mga aral na makukuha natin sa hadith, mga kapatid, na hindi kailanman magiging tama ang sala kung walang wudu. Kahit na siya ay nakalimot. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi valid reason ang pagkalimot. Halimbawa, ikaw ay nagsala, tapos nalimutan mo magwudu. Naalala mo na lang siya pagkatapos mo nang magsala. Kailangan mong ulitin ang iyong sala. Ganon din kapag ikaw ay nagsala, tapos naalala mo habang ikaw ay nagsasala na hindi ka pala nakapagwudu. So, kailangan mong putulin ang iyong sala, lumabas ka at pumunta ka, magwudu ka, saka bumalik. Hindi yan katulad, mga kapatid, ng may najis sa iyong damit. Dahil kapag ikaw ay nakalimot na may najis sa iyong damit at naalala mo lang pagkatapos mong magsala, ay hindi ka inobligan ng Islam na bumalik para ulitin ang sala. Kuha natin, mga kapatid, hindi siya tulad ng wudu. Kapag ikaw ay hindi nakapagwudu
nakalimutan mo, naalala mo lang tapos na yung sala, ulitin mo ang sala. Ganon din, kapag ikaw ay may najis sa iyong damit, halimbawa lamang sa iyong jacket, merong najis. Ngayon, naalala mo ito nung ikaw ay nagsasala. So habang ikaw ay nagsasala, saka mo palang naalala na mayroon palang najis ang iyong jacket. Ngayon, pwede mo itong hubarin habang ikaw ay nagsasala at hindi masisira ang iyong sala. Hanggang sa mayroon pa ring damit na natira sa iyong katawan na matatakpan ng iyong aura. Halimbawa, yung jacket. Pero kapag hinubad mo ang damit mo na may najis at lalantad ang aura ng iyong katawan, ang mangyayari niyan, masisira ang iyong sala. So, kailangan mong lumabas pa rin. Nakuha natin mga kapatid. Taib. Ano ang dalil nun? Ang dalil nun, sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nagsala sa masjid sa Madina, syempre, ang kanilang masjid nung unang panahon ay walang tiles, walang semento. Lupa lang, kaya nagsasala sila na pinapasok nila ang kanilang mga tsinelas. Nung nagsala siya, subhanallah, ang ganda ng kwento na ito mga kapatid. Sa kwento na ito ay makikita natin kung gaano ang pagsunod ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito natin makikita kung gaano katindi ang pagsunod sa sunnah ng mga sahaba. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nagsasala bilang imam, siya ay nakatsinelas at ganon din ang mga sahaba sa kanyang likuran, nagsasala na nakatsinelas. Habang siya ay nagsasala, biglang dumating si Jibril alaihi salam at bumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, "Ya Muhammad, hubarin mo ang iyong tsinelas sapagkat ikaw ay nakaapak ng dumi." Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nagsasala, ay hinubad niya ang kanyang dalawang tsinelas na hindi niya pinuputol ang kanyang sala. Continue pa rin ang kanyang sala. Hinubad niya ang kanyang dalawang tsinelas dahil ito ay may najis, nakaapak siya ng dumi. Subhanallah mga kapatid. Ang mga sahaba sa kanyang likuran ay hinubad din nila ang kanilang mga tsinelas na akala nila yun ay kabilang sa sala. So hinubad din nilang lahat ang kanilang mga tsinelas. Allahu musta'an. Kaya pagkatapos ng sala, nagtanong ang mga sahaba, "Ya Rasulullah, bakit mo hinubad ang iyong mga tsinelas?" Kaya yung ginawa namin, hinubad din namin ang aming mga tsinelas. Nagsagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, dumating sa akin si Jibril na nakaapak ako ng dumi at hubarin ko ito na hindi ko na kailangan pang putulin ang sala. So yun yung dalil mga kapatid na kapag may najis sa iyong damit na sinusuot or tsinelas habang ikaw ay nagsasala, ay hindi mo puputulin ang iyong sala. Hubarin mo lang yung damit na yun na may najis, subalit kailangan na kapag hinubad mo yun, ay hindi lalantad ang iyong aura. At kung nakadikit sa damit na kapag hinubad mo ay lalantad ang iyong aura, ay putulin mo ang sala mo. Magsuot ka ng panibagong damit. Ganon din kapag sa iyong sadyada. Kapag ang iyong sadyada, carpet, ay may dumi at ikaw ay nagsasala, huwag mong putulin ang iyong sala. Lumipat ka lang sa ibang lugar. Halimbawa, mag-step backward ka, one step, or side, right or left, basta hindi ka lang nakapatong sa sadyada na may najis, ay pwede na at huwag mong putulin ang iyong sala. So, tulad nating nabanggit na kapag ikaw ay nakaalala or nakalimot at naalala mo lang na pagkatapos na ng sala, tapos na yung sala, ay okay yung sala mo. Katanggap-tanggap. Pero sa wudu mga kapatid, hindi ka nakawudu, naalala mo during sala, automatic sirain mo yung sala mo at magudu ka. Ganon din, naalala mo tapos na yung sala, ulitin mo ang iyong sala. Taib.
Yun lang mga kapatid. Yun lang yung ating mga aral na makukuha doon sa hadith. At syempre, hindi lamang sa sala ang kailangan na magudo, kundi marami ding mga bagay tulad ng sa pagbabasa ng Quran na kailangan mong magudo bago magbasa ng Quran. Ganon din sa pagtatawaf na kailangan mong magudo bago ka magtawaf. Ngayon, kung may magtanong man, dito sa sala kasi, dito sa sala, na hindi tatanggapin ang sala kapag pag walang wudu, ganon din ba sa Quran na hindi tatanggapin ng iyong pagbabasa ng Quran kung hindi ka nagwudu? Ang sagot doon mga kapatid ay hindi. Kumbaga hindi magkatulad. Dahil ang sala lamang ang hindi matatanggap kapag ikaw ay walang wudu. Pero kapag ikaw ay nagbabasa ng Quran, ay tatanggapin pa rin. Meron ka pa rin gantimpala at tatanggapin pa rin ng pagbabasa mo ng Quran. Kaso lang, ikaw ay nagkasala. Ganon din sa pagtatawaf. Sa pagtatawaf, may mga ulama na nagsabi na kapag ikaw ay nagtawaf at hindi ka nakapagwudu, nagtawaf ka sa Kaaba at hindi ka nakapagwudu, ay tanggap lang ang iyong tawaf, subalit mayroon kang kasalanan. Pero yung pinaka-rajih doon mga kapatid, yung pinakamalakas doon, ay kailangan mong magwudu. Hindi tatanggapin ng iyong tawaf kung ikaw ay walang wudu. So, ganoon yun mga kapatid, at naway nakapulot kayo ng aral, at inshallah, sa pagpapatuloy natin sa pangatlong hadith, sa susunod na lecture, wallahu ta'ala alam, dalangin ko sa Allah na pangalagaan kayo ng Allah palagi, at dalangin ko rin sa Allah na dagdagan pa ng Allah ang ating kaalaman. Wallahu ta'ala alam, wa salillahumma ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.